Hello guys, good afternoon and DIY na naman tayo. Welcome to Sergeant George's DIY. Destroy it yourself. Isa ka rin ba sa nagmamayari ng motor tulad dito? QJ SRK 400. Lagi mo bang naririnig yung brake pads na maingay pag nagbe-brake? So yun, tuturuan ko kayo kung paano babaklasin to brake caliper para makuha natin yung brake pads at mapalitan or lilinisan lang. Tara! So ito lang yung mga tools na gagamitin natin. So sa di pala nakakaalam, no? Similar lang to na brake caliper ng Benelli 302S. So baklasin muna natin to. Gamit lang tayo ng Allen na flower or star. Basta ganyan yung kanyang meron pala ako nito. So dalawa lang po yung tornilyong babaklasin nyo dito. Ito isa, yung pangalawa. Ayan, maluwag na nga siya. Kaya medyo maluwag na to kasi sinubukan ko na siyang baklasin kanina. Kaso hindi natapos. Nagutom kasi ako eh. So ayan, baklas na yung isa. Fast forward ko na lang to, no? Kasi pag hindi ko fast forward, abutin tayo dito na 1 oras. Okay. So pwede na itong hugutin. So ayan, tatanggal na. So hindi po pa mababaklas tong brake pads niyan. Ito muna, kailangan natin tanggalin. Si Kuya Pao pala nagturo sa akin ito, no? Gamit lang tayo ng 12. Ayun, shoutout kay Kuya Pao, siya yung nagturo sa akin kung paano baklasin to. Unang-una kasi sa YouTube ko lang ito pinanonood kaso wala akong makitang matinong tutorial. Kasi ang gulo ng video, sobrang dilim, tapos Indiano pa yung nagsasalita. Tapos yung kontra niya, open range na 17mm. So 17 tsaka 12. Pagkontrahin lang. So kahit ito paano step by step na talaga. So pag unang tanggal nyo nito, medyo mahigpit siya kasi meron siya Loctite na nakalagay. So pag natanggal nyo to, ayan, naiikot na to. Ayan. So naka-expose na yung ating mga brake pads. Pag gusto nyong lagyan ng bagong grasa, matatanggal to eh. Yan, bubunutin nyo lang. Yan. Ilinisan natin to mamaya. Punasan muna natin to. So, yun, kung magpapalit kayo ng grasa, no, para dito sa brake caliper, natin ng bagong hanap kayo na compatible talaga kasi mayroong ibang grasa na tumitigas. Kaya, mahirap na baka madamis yung mga goma-goma dyan sa caliper. Mahirap paghanap na repair kit. Ito kasi, kaya meron ako nito para hindi ko makalimutan. Ito yung sa front. Kaya kung mapapansin nyo, naglalagay rin talaga ako ng palatandaan. Ayaw ko kasi na magkamali. Baka sumobra yung tornilyo, may kulang. Mahirap na. So, paano tanggalin? Ito lang. Bunutin nyo lang tong brake pads. Yan. Pag muna nating tanggalin lahat, ito muna yung linisan natin. So, kuha lang ako ng liha. So, meron ako dito ang liha. 1,000 grit tsaka 600. Dito muna tayo sa 1,000. Siguro ang daming batong umipit dito. Okay na yan. Dito tayo sa yung 600 grit. So, konti lang. Mawala lang yung mga bato na dumikit-dikit dyan. So, hindi pala crude or gasolina yung ginagamit ko panlinis. Brush konti. Ay, okay. Tapon pa. Wala na yung nilagay kong marka. Next time, bibili na ako ng gloves para medyo professional naman yung trabaho natin. At wala ng mga bato-bato yan, buhangin. Yun, suabe. Tabi muna natin dito. Basta ito yung front. Para sigurado. So dahil nga nabura yung nilagay ko ng marka kanina, lagyan ko na lang dito sa patungan ko, no? Ayan. Para hindi ka talaga makalimutan. Kapag nagliliha kayo, dapat nasa flat surface tulad nito, tiles. Para pantay pa rin yung kain ng So kung ano yung ginawa mo doon sa unang brake pad kanina, yun na din gawin mo sa isa pa. Siyempre, walang pinagkaiba yan. Hindi yan sa special. Walang special treatment dito. Ito yung back.
So kung ikaw ay may QJ SRK 400, kung gusto mong tumambay dito, pwede rin naman. Ako nagagawa. Okay, yan. Try natin yung brake pads mo, no? Sa Kape-kape lang tayo dito. ito naman. Itong part na to ng caliper, ito dapat yung iniingatan. Iwasan natin malagyan itong ano, yung ilalagyan ng grasa. 5 parts kasi yung sa brake caliper na goma. So, yun yung parang suction. So, iwasan natin na magbutas yun. Sprayhan lang natin ng ano, brake cleaner. Ito yung gamit ko. Extreme 1. Dito naman kaya hindi talaga ako gumagamit ng steel brush or anumang steel wall. Yan, tamang brush lang, brush ng pintura. Kasi iniingatan rin natin yung piston dyan. Cylinder ako ng cylinder. Piston pala. Yan yung nagtutulak sa brake pads para magdikit sila. Palabasin natin konti yung cylinder. So, ingatan natin yung bagasgasan yung sa gilid kasi sisingaw yung mga ano doon, brake fluids. Para ma-maintain yung pressure. So, sabi na. Back. Ito yung back. Balik na natin. Pareha lang nung ano. Paano natin siya tinanggal kanina. Paano nga ba yun? So, ito rin yung rason kung bakit pinili ko itong motor na to. Kasi meron ako dating Binelli 302S. So, pagkakalam po yung Binelli ay nabili na po ng QG Motors. Pero maintain pa rin naman yung mga parts. Ayan. Tapos, lagyan natin ito ng grasa. Ang nag-iba lang is yung mga design lang. Pero the rest, yung chassis, lahat, makina, lahat parehas naman. Wala namang pinagkaiba. So, alam ko kung paano yung maintenance ng motor na to kahit ako lang. Ayan. Pwede na yan. Ito lang. Siyempre ito, itutulak natin to kanina. Ito. Kasi pinalabas natin to kanina eh. So, ito lang naman kailangan natin itulak itong Mahirap piston. Kasi tinulak ito kanina Yan. para ma-expose yung bahagi na laging nakalabas pag tinutulak ng piston yung brake pads. So, kailangan lang natin linisan yun kasi nga nahalikabukan din yung parte na yun. Hope mag-slide ka. Iyon. Ayan. Ito yung tornilyo. Ayan. Siyempre, linisan natin tong caliper. Ay, disc pala. Disc caliper to na eh. Kaya yung pagpasensya na medyo mali-mali. Ano to, caliper pala. Ay! This. Ayan, ibalik na natin. Ganun lang kadali. Ganun lang kasimple maglinis ng brake pads ng SRK 400. Hindi nyo na kailangan pumunta ng ano, shop. Kaya nyo lang gawin kahit sa sarili nyo lang, sa bahay lang. DIY, destroy it yourself. Hindi ko pa ito hinigpitan. Mamaya na lang. Bracket mo na unahin natin. Yeah, gusto ko na i-congratulate yung sarili ko. No? Parang ito yung pinakamagandang DIY na nagawa ko. Medyo mahigpit lang siya ikabit ulit. Kasi nga, gawa ng meron siyang Loctite. Yung mga natuyong Loctite, yun yung nagpapahirap. Hirap siyang ikutin. Pero tsakayin nyo lang. Kailangan niya talagang tsagayin yan. Binaklas-baklas nyo, tapos ayaw tsagayin. Okay naman yung may Loctite para kahit sa biyahe. Yung iba kasing tornilyo, lumuluwag yan eh. Dahil sa vibration. Pero pag naka-Loctite kayo, safe na safe yung inyong mga tornilyo. Higpitan nyo lang ng tamang higpit. Pwede nyo tingnan yung nasa owner's manual kung ano yung torque na kailangan para dito sa kanyang bracket. So ito naman, higpitan natin. 17 lang yan. Open na 17 tapos yung close na 12. Para may kontra. Ayan. 17mm dito. Tapos 12 dito sa kabila. Ayan. Higpitan lang natin. Ayan. Ayan. Tapos, kasi nga in-adjust natin yung cylinder kanina. Tinulak natin pa loob. Padyak-padyakan lang natin dito sa brake. Ayan. Yan. Kumakagat na siya.
Okay na. Bilis lang. So, ganun lang kadali. Paano maglinis ng brake pads ng SRK 400? Paano baklasin? Paano ibalik na kumpleto, hindi sobra yung tornilyo? So, thank you kay Kuya Paul. Siya yung nagturo sa akin kung paano baklasin to. Brake caliper. So, ano to siya? Rebrand na Brembo. Kung gusto nyo magpalit ng brake pads ito, hanapin nyo lang yung brake pads na pang Binelli 302S. Yun, ganun kadali. Yun, wala nang ingay. Wala nang ingay yung brake natin sa likod. Suabe. Sige po, dahan-dahan lang. Guys, thank you sa panonood ng aking DIY. Destroy it yourself. At kung nagustuhan mo yung mga ganitong video, baka naman. Thank you sa patuloy na suporta. God bless na lahat and peace out.